Samantala, daang kababayan natin na nagtungo sa Binondo para makisaya sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Narito report ni Sherian Torres. Pagtila ng ulan, balik kalsada agad ang mga taong nakiisa sa Chinese New Year sa Binondo, Maynila. Ang mga nasa crowd, kombinasyon ng Chinoy, Pinoy at mga banyaga. Eksaktong 2:00 ng hapon magkasabay dumating sa San Lorenzo Ruiz Parish sina Manila Vice Mayor Isko Moreno at MMDA Chairman Francis Tolentino. Sumakay sa float ang 2 opisyal para sa parada paikot sa Lucky Chinatown. Nasa 10 float ang nakiisa sa float parade. Pinakamahaba ang sponsor Dragon Dance ng isang financial company. Agaw eksena naman ang 5 street children sa pagda-Dragon Dance na mga nakiisa sa float parade nang sabayan nila ito ng sariling bersyon nila ng Dragon Dance. Ang tanging costume ng kanilang dragon, maruming malaking tuwalya at takip ng kaldero. Sabi ni Ferdy Ramos, media consultant sa office ni Mayor Joseph Estrada, wala naman silang nairehistrong krimen o anumang problema sa seguridad sa gitna ng selebrasyon ng Chinese New Year sa Binondo. Nagkaroon lang daw ng problema kaninang madaling araw dahil may mga dumayo sa ungpin na mga informal settler ng Maynila, Quezon City at Caloocan hanggang Cavite na may mga dalang claim stub. Iginiit nilang mamimigay daw si Estrada ng goodies. Sabi ni Ramos, ang iba, hiningan pa ng 20 pesos na nagdala sa kanila ng tiket. Buti na lang daw, napaliwanagan niya ang mga iyon na walang anumang programa si Estrada kaya nagsiuwi na rin ang mga iyon. Pinaimbestigahan na nga namin ito at nakiusap na kami sa Manila Police na gumawa ng investigation. Pero mahuhuli namin kasi may mga CCTV marking dito eh. Hanggang linggo raw ang selebrasyon ng Chinese New Year pati night market sa Binondo, Maynila. Gaya ng dati, naglipa na ang mga nagtitinda ng mga Lucky Charm. Si Florante Quiapo, sariling gawa na rooster at snake mula recyclable materials ang ibinebenta sa halagang 20 pesos. Kahit santo eh. Kahit pwede pang pesta, festival. Naglipa na rin ang palay at suma na akma rin daw pantaboy ng negative vibes at pampaklose ng family ties ngayong taon. Sa mga tindahan, mabenta pa rin ang mga tikoy at hopya. Etong tikoy gustong-gusto natin dahil may 3 simbolismo siyang gustong-gusto natin. Unang-una yung pagiging bilog, no? So pag bilog ka, hugis pera, walang kanto, walang problema. Diba? Pangalawa po, yung pagiging malagkit niya. So, it signifies yung pagdikit ng swerte at saka yung close family ties nating mga Pilipino, no? Sherian Torres, GMA News.